Ang Apoy ng Silangan, kwento ng mga labanan at pananakop. Ito ang kasaysayan ng pananakop noong panahon ng digmaan ng mga bansa. Bago pa sumikat ang araw ng mga modernong bayan, ang buong Asya ay dinodomina ng mga kaharian na naghahangad ng kapangyarihan. Sa bawat paglipas ng siglo, dumadaloy ang dugo at dangal sa lupa, hindi lang para sa lupaing sinasakop, kundi para sa pangalan ng kanilang lahi. Sa silangang karagatan, may isang arkipelago na tinatawag ng matatanda bilang Maharlika, tahimik, masagana at pinagpala ng mga Diyos. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Sapagkat sa abot tanaw, dumarating na ang mga anino ng mga mananakop. Ang unang yugto ang ngalon ng mga balyena, pananakop ng mga Tsino. Welcome to this channel. What you think? Noong ika-13 siglo, lumunsad ang mga barko mula sa dinastiyang Yuan ng China. Malalaki, mabibigat at may layuning palawakin ang kalakalan at impluensya. Sa ilalim ng watawat ng dragong gintong apoy, dumating sila sa mga baybayin ng Hilagang Luzon, kung saan nagtagpo ang unang digmaan sa kasaysayan. Sa isang maliit na kaharian sa Hilaga, nagtipon ang mga mandirigmang Mandaya at Ilocano. May mga sibat, pana at kalasag na yari sa kawayan at balat ng kalabaw. Pinamunuan sila ni Dato Lacan Ilaw, isang pinunong matalino, ngunit walang karanasan sa labanan. Ang dagat ay hindi kaibigan, sabi niya, ngunit ngayon ito ang daan ng ating kaaway. Nang sumiklab ang unang banggaan, nagtagpo ang sibat ng mga lokal at sandata ng bakal ng mga banyaga. Bagaman kulang sa armas, ginamit ng mga tagapagtanggol ang kanilang kalupaan, nagtago sa kakahuyan, nag-ambush mula sa ilog at ginamit ang taktika ng hit and run. Gayunpaman, hindi nakamit ng mga mananakop ang inaasahan nilang tagumpay. Pagbalik sa China, isinulat ng isang general sa kanyang tala, ang mga taong ito ay tila apoy sa tubig, mahina sa tingin, ngunit hindi mapapatay. Ikalawang yugo, ang lobo ng kanluran, pananakop ng mga Espanyol, taong 1521. Dumating ang mga barkong may krus at espada, ang mga Espanyol. Pinangungunahan ni Magellan, sinimulan nila ang pananakop sa ngalan ng hari at ng simbahan. Sa Visayas, sinalubong sila ng magiting na pinuno, Lapu-Lapu, ang unang mandirigma ng dagat. Sa labanan sa Mactan, hindi lang ito simpleng sagupaan, ito ay banggaan ng kalayaan laban sa ambisyon. Mga eksena ng labanan, ang mga Espanyol ay may baril at espada, ngunit ang mga mandirigmang Bisaya ay may tapang, liksi at pagkakaisa. Nang umatake ang mga banyaga, sumabog ang mga palaso mula sa mga palumpong. At sa gitna ng dagat, sumugod si Lapu-Lapu sa mismong pinuno ng kalaban. Ang tubig ay naging pula, hindi dahil sa dagat, kundi sa dugo ng mga dayuhan. Bagaman nagwagi ang mga katutubo sa Mactan, unti-unti ring bumalik ang mga Espanyol, dala ang mas malalaking hukbo, simbahan at relihiyon. At sa paglipas ng mga dekada, unti-unting nasakop ang mga pulo sa pamamagitan ng pananampalataya at politika kaysa sa dahas lamang. Sa ikatlong yugto, ang anino ng Hilaga, pananakop ng mga Amerikano. Matapos ang higit 300 taon, ang mga bagong mananakop ay dumating, mga Amerikano, na dala ang watawat ng kalayaan, ngunit may layunin ding sakupin. Pinangunahan nila ang labanan laban sa Espanya, ngunit nang manalo, sila mismo ang pumalit. Ang mga Pilipino, pinamunuan ni General Aguinaldo, ay nagdeklara ng kalayaan, ngunit mabilis itong tinutulan ng bagong kaibigan. Mga eksena ng digmaan sa pagitan ng Amerika at mga Pilipino sa bulubundukin ng Luzon. Nagsimula ang digmaang Pilipino-Amerikano.
Sa gabi, ang mga gerilya ay lumulusob sa mga kampo ng sundalong Banyaga. Sa araw, nagtatago sa mga gubat at kuweba gamit ang mga sibat, itak at pusang baril. Ngunit sa huli, natalo ang mga revolusyonaryo, hindi dahil kulang sa tapang, kundi dahil sa kakulangan ng armas at pagkakaisa. Ang mga Amerikano ay hindi lang gumamit ng bala, kundi pati propaganda at edukasyon. Ginamit nila ang wika at paaralan bilang bagong sandata ng pananakop. Ang ika-4 na yugto ang Aso ng Silangan, panahon ng mga Hapon. Dumating ang mga eroplano mula sa silangan, may pulang bilog sa pakpak, dala ang sigaw ng imperyo ng Hapon. Sa loob ng ilang buwan, bumagsak ang Maynila. Ngunit sa mga bundok ng Sierra Madre at Mindanao, sumibol ang mga gerilya, ordinaryong mamamayan na naging sundalo. Kasama nila ang matatanda, mga magsasaka at dating sundalo ng katipunan. Ang mga kaganapan. Sa dilim ng kagubatan, lumuhod si Kapitan Andres, isang dating guro na ngayon ay gerilya. Sa tabi niya may radyo na gawa sa kahoy at alambre. Sabi niya sa kanyang grupo, "Hindi ito laban ng baril, ito ay laban ng kaluluwa. Hanggat may Pilipino, hindi nila mapapatay ang ating bansa." Sa loob ng 3 taon, nakipaglaban sila hindi lang sa Hapon, kundi sa gutom, sakit at takot. Nang bumalik ang mga Amerikano at tuluyang natalo ang mga Hapon, tumindig muli ang bandila sa Luneta. Pagod ngunit buhay, ang ika-5 yugto, ang huling apoy. Sa lahat ng digmaan, may nananalo at may natatalo. Ngunit sa kasaysayan ng mga bansang sinakop, laging iisa ang aral. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa espada, bala o tangke, kundi sa paninindigan ng isang bayan. Ang mga mananakop ay dumating at umalis, ngunit nanatili ang apoy ng mga tao, ang apoy ng kalayaan. Epiloho. Ngayon, sa bawat pagwagayway ng bandila, sa bawat pagtunog ng kampana, at sa bawat batang kumakanta ng Lupang Hinirang, naroroon pa rin ang mga alaala ng nakaraan. Ang kasaysayan ay hindi para kalimutan. Ito ay paalala na ang kalayaan ay laging ipinaglalaban.